Mga sangkay, mayroon pong sumabog na balita ngayon tungkol po kay Vice President Sara Duterte. So, pinag-uusapan na po ito ngayon mga sangkay sa mga balita, sa social media, ng mga netizens, ng mga kilalang pagkatao. Nagsalita na po ang korte. At mukhang may lalabas na po na isa pong kinakatakutan ng ating Vice President. Pag-usapan po natin ito ngayon, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito yung balita ngayon kasi kay Vice President Sara Duterte. Ang iniiwasan ni VP Sara, itong si Madriaga, ay ayon sa balita mga sangkay, pinayagan na daw po mga sangkay ng korte na dumalo si Ramil Madriaga sa impeachment hearing. Eto mga sangkay, tingnan po natin kasi ayon po dito sa report, ayon po kasi dito, kinumpirma daw po ni Representative Ridon na pinayagan ng korte ang kanilang hiling na makadalo si Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na pangungunahan ng House Justice Committee. Pero mga sangkay, nagtataka lang din ako kasi bakit 'di ba dapat doon na yung labasan sa sa Senado? Baka ang mangyari tuloy dito, magkaroon po ng butas ang House Justice Committee, yung mga kongresista. Ngayon, hindi na naman pumatuloy itong impeachment. Ayon po dito, ayon kay Ridon, granted ang request ng Manila Regional Trial Court Branch 21 na sa pamamagitan ni Presiding Judge Alma Crispina B. Collado La Corte. Haba ng pangalan no? Papayagang dumalo si Madriaga sa April 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kasabay ng mga jail escorts. So, alam nyo mga sangkay, ito pa naman ang iniiwasan ni VP Sara. Kasi nga ngayon, naghain po ng reklamo si VP Sara sa Supreme Court at gusto niyang ipatigil itong impeachment proceedings doon po mga sangkay sa Kongreso. Dahil ayon po kay VP, ito daw po ay illegal na kanilang ginagawa na nagsasagawa sila doon ng mini trial. Parang ganun, no? So, ngayon, ang lumalabas naman po, mga sangkay, sabi po ng ibang nagkokomento, natatakot daw po ang ating Vice Presidente kay Madriaga at takot po siya na mabuking di umano, ha? Ayon po dito, pinitik ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang liberal po, ang haba naman nito, si Basa Silaila de Lima, ang paghahain ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment proceedings. Pinitik daw po ni De Lima. Sabi ni De Lima, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Last time kasi mga sangkay, 'di ba? Last time naging matagumpay sila eh. Last time naging naging successful yung kanilang pagharang sa impeachment. Kita nyo, kinatigan sila ng Korte Suprema. So ngayon kaya kakatigan din sila mga sangkay. Mapapabagal ba ang proceedings na ito o mapapatigil? Naghain ng 58 na pahinang petisyon si VP Sara sa Korte Suprema at hiniling na ipatigil nito ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Nako mga sangkay. Kayo ba, ano sa tingin nyo? Itong galawan ngayon nila VP Sara ay sign na takot po sila na may mailabas na ebidensya?
naghain ng petisyon, ayan po, naghain po sila ng petisyon na para daw po isabina mga sangkay itong Committee on Justice. Ang mga ito nakakapagtaka kasi sabi dito, naghain ng petisyon si Duterte matapos na isabina ng House Committee on Justice ang mga ebidensya at testigo sa impeachment hearings upang matukoy kung may probable cause ang mga inihaing reklamo laban sa Vice Presidente. So ayan, mga sangkay. Nakakaduda lang, no? Bakit takot silang mailabas yung mga ebidensya? Kung yung mga ebidensya ay ampaw naman, yung testigo hindi naman talaga testigo, bakit? Parang takot, no? Oh, ito ang sinabi ni Ridon, mga sangkay. Absent at PRO, what will happen to the April 14 hearing? The April 14 hearing will proceed as it should, no? So the SAL ends, the BIR documents, the income. Okay, medyo mahina yung boses. Pero sabi dito, Ramil Madriaga has been ordered to appear. Kinumpirma po yan mismo mga sangkay ni House Justice Committee. Member Representative Terry Ridon na pinayagan ng Manila RTC ang umano'y nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Kasi, sinasabi nga po nila mga sangkay na itong si Madriaga daw po talaga yung pinakakinakatakutan ng ating Vice Presidente. Sabi po nila. Pero, ewan ko, sa tingin nyo mga sangkay, ito bang si Madriaga talaga yung maglalaglag na kay VP Sara? Si Madriaga ba talaga yung kumbaga alas ng mga kalaban ng ating Vice Presidente? Kasi masyadong pala isipan ito ngayon. No? Both side, pwede nating sabihin mga sangkay na pinopolitika si VP Sara. Pero pwede rin natin sabihin sa side ni VP Sara na tinatakasan niya ang reklamo at mukhang may tinatago. 'Di ba? Kumbaga, parehas natin tinitingnan mga sangkay. Ito mga kongresista, parang ano sila, gigil na gigil po sila. Parang dinidiin po talaga nila si VP Sara. But si VP Sara, ang nakikita naman po natin, mukhang kabado. Kasi umaatras nga po mga sangkay, di ba? Umaatras po sa reklamo. O ayan, mga sangkay, ito po yung order mula po sa Manila Court. So, ayan mga sangkay. So, malinaw na, no? Ayan, no? So, ayun, mga sangkay. Well, ako lang ba yung gustong mapanood mga sangkay ito sa April 14? Ako gusto ko kasi talagang makita kung totoo. Kasi kung hindi naman totoo yung mga akusasyon, banatan na natin itong mga nag-aakusa. Pero kung totoo, ayun lang. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.